So, yun nga si Tala at saka si India. At si India ay nilaktawan si Tala at si Tala ay gusto nang birahin si India. Pero nandun ako para sawayin siya. Kung ang sitwasyon noong unang panahon, noong matapang pa si Tala, talagang wasak ang likod ni India. Maraming nagtatanong sa akin kung paano ko daw nagawa na ganito ka-harmonious yung pack namin. From a very aggressive na mga aso dati, ngayon sama-sama na sila sa isang lugar at naglalaro at masaya. Well, syempre, shout out kay Brother Jerry Lacandula ng The Pack Leader PH. Siya ang talagang legend pagdating sa behavior at kung meron kayong gustong matutunan, dapat kayo sa kanya pumunta. Come here, Tala. Come here. At yun naman si Pangarap at si Tala. Kung matapang pa si Tala, tiyak wala ng ulo si Pangarap. Teka. Bakit ba Tala ako ng Tala? Ang dami-dami kong aso, bakit si Tala? Well, si Tala kasi siya ang queen. Siya talaga ang may pinakahayop na ugali noong unang panahon. Na lahat na lamang ng aso ko ay gusto niyang todasin at no mercy ang kanyang galawan. So, paano ko nga nagawang ganito ka-harmonious ang pack ko ngayon? Merong isang salita na binitiwan sa akin si Jerry nung pagbisita ko sa kanya. Ang sabi niya sa akin ay, ang aso hindi niya kinikilala kung sino ka. Hindi niya kilala na ikaw ang may-ari ng sopero. Hindi niya kilala na mayaman ka, kung mayaman ka nga. Ang kinikilala lang ng aso ay ang energy mo within. Yung energy na yun yung kalmadong energy. Yung takot ay hindi yung kalmadong energy. Yung galit, hindi rin kalmadong energy. Ang kalmadong energy ay yung relax ka lang, serene. Yan. Yun ang kinikilalang energy ng aso. Okay, so madali lang pala. Mag-relax lang ako, kumalma lang ako, susunod na yung aso sa akin. Yun ang kailangang i-project ng leader o ng alpha kapag kasama mo ang aso mo. Pero, bukod doon, kailangan mong i-fulfill ang pangangailangan ng aso mo. Kung aso mo ay laging nakatali or laging nakakulong at wala nang ibang ginawa kundi pakainin mo lang ng pakainin, hindi mo naman nilalabas, ganyan dahil takot ka sa virus kasi baka mamaya mamatay dahil madapuan ng virus, bacteria, etc. ay kapag ganun, hindi mo finufulfill ang pangangailangan niya. Kaya tuloy ang balik ng aso sa'yo, tahol siya ng tahol kahit wala naman siya nakita, ay tumatahol siya ng frantic, nagngangat-ngat siya ng kung ano-ano sa bahay nyo. Sobrang taba niya kasi wala na siyang outlet Kakain na lang siya ng kakain at doon na lang niya inilalagay ang energy niya. Ang worst doon ay yung mga aso nagiging aggressive. Yung talagang kumakagat ng tao. Wala na silang outlet Wala naman silang ginagawa. So pag nakakita ng tao, kakagatin na lang niya. Pagkatapos nga ng visit ko kay Jerry ay inayos agad namin ang sistema dito sa farm. Kaya ako mismo ang humawak ng mga aso, naging hands-on ako sa bawat isa sa kanila at ginamit ko yung kalmadong energy. Ako rin na nagsimula ng packwalk at lahat ng mga aso ko ay kailangan ako ang magpapackwalk. Kaya naging mahaba ang time ko sa mga aso ko. Kung dati ay hindi ko hinahawakan ng pagkain nila, ngayon napilitan ako na ako ang magpakain sa kanila at yung ibang aggressive ay literal na ako ang nagsusubo ng pagkain nila. Ginawa ko ang lahat ng yon para magkaroon kami ng bond between my dogs and ako. At para makilala nila na ako ang leader at ako ang alpha at ako ang dapat masunod. Dahil nga sa fulfilled na mga aso ko at lagi na silang nakakalabas, lagi na silang nakakapag-explore, lagi na silang nagpapackwalk at lagi silang nakakarating sa iba't ibang lugar, ang ibinalik naman ng aso ko sa akin ay yung kalmado nilang energy at yung pagkilala nila sa energy ko bilang alpha. Ang proof sa mga sinasabi ko ay makikita nyo sa mga videos namin. Balikan nyo yung mga unang-unang videos namin hanggang sa latest at makikita nyo doon ng transformation ng pack ko. Kaya sa may mga aso dyan na struggling sa mga ugali ng mga aso nila, ay kaya nyo yan. Be your dog's leader, be your dog's alpha, fulfill your dog's life, and parang domino effect yan.